before the any moment or the imminent rapture of the church takes place, meron po magaganap na dakilang bagay sa church that will affect the world and disturb the devil. Ano po yun? The coming of the greatest Holy Spirit invasion. At yan na po yung nararanasan natin ngayon. Paulit-ulit. Na dapat maranasan po ng lahat ng churches dito at buong mundo. Hindi lang po pag may anniversary, kundi sa bawat gawain, Bible study, personally, as a body. That is what we are enjoying. Kaya nga sinasabi ko, advance po tayo. Dahil yun po apostolic ministry. Because God put in the church first apostle. At yung susunod pong wave ng glory, and that is the greatest Holy Spirit invasion, ay sobrang lakas kaysa ating nararanasan. It will make us like Jesus. It will expedite our being like Jesus and will seal our being like Jesus. Ikalawa pong purpose dito, so we can do His works. Yung lahat po ng mga miracles na ginawa ng Lord, yung mga incredible miracles na yan, ay uulitin natin ulit. And even greater in quantity. Kasi yung miracle na ginawa ng Lord, speaking of quality, that is so unusual, awesome, incredible. Kaya lang, dahil lang time niya po'y limited, tayo po magpapatuloy na. Yun ang ibig niya sabihin sa John 14 verse 12. The work that I do, you shall do also. And greater works than this you shall do because I will go to the Father. Yung quantity of volume ng miracles na gagawin natin, dahil ang Lord ay sumama sa atin, is greater than what the Lord have done while He was here on earth. Kasi nung time po niya, walang Facebook. Walang technology kagaya ng atin. Tayo po, kompleto na. May TV, may radio, may Facebook, may Google, may Twitter, may email, may messenger. You can name it, everything. We have it. Kaya yung pong volume, yung quantity or amount ng miracle na gagawin natin is greater. Much greater. Ano po yung mga miracles na yan? As the Lord said in Matthew 10 verse 8, raising the dead, pangkaraniwan po yun. At wag po kayong tabingin kay tatay na ako lang gagawa nun, lahat ng living like Jesus people gagawa nun. Yung pong paglilinis ng ketongin, kahit siya po'y pinaka-war sa lahat, pangkaraniwan. Yung pong mga bulag, pipibingi, cripple, baldado, walang breast, natanggal po ilang part ng utak, lahat po yun ibabalik ni Jesus. Yung mga walang kamay, magkakakamay. Yung mga cripple, inborn na cripple, kamay, paa, leeg, lahat po yun i-stress ni Jesus. At yung pong pagpapalayas ng demonyo, laro na lang sa ating lahat. In fact, sa kapal nga po ng glory nakabalot sa atin, as we transfigure like the Lord, makita pa lang tayo ng mga demonyo kung saan silang lalabas sa katawan ng mga tao. Without saying a word. Kaya ngayon pangalang po, na-enjoy ko na yun for the past 38 years. Tagal na po noon. How much more ngayon? Noon pa po sinasabi ko, how much more ngayon? Next, multiplication ng piece ng bread. Wala po magsasabing kulang dahil lahat po ng kulang ay multiply ni Jesus. At lahat po ng gawa ni Satan will be destroyed. Lahat. Lahat po ng yoke na nilagay niya sa sinamang tao, totally, completely, pati po yung pinakamalalim na ugat po ng bondage na napakahirap i-deliver pag hindi living like Jesus minister ang magdi-deliver. Lahat po ito, kahit gaano kalalim, kahit gaano po kalala, kahit gaano karaming demonyo yung nandoon sa katawan ng isang tao, lahat po will be destroyed.
And then next, ito po ay para sa worldwide harvest ng kaluluwa. Dito po sa greatest outpouring ng God the Holy Spirit sa church, ang iti-take po dito at o iwiwin ay mga bansa. Hindi po bara-barangay, sabi ko, bansa-bansa. From the Philippines to the nations of the world.